Hindi na sila nagkaroon pang muli ng pag-uusap ni Nigel magmula ng araw na iyon. Maalalahanan ito sa kanya pagkaharap ang mga magulang nito. Subalit nagiging cold ito pag sila nalang dalawa. Isang araw bago ang kasal ay dumating ang tiyahin niya dahil ipinasundo iyon ni Nigel. At walang dahilan upang bagabagin pa niya ang tiyahin sa mga nasa loob niya. Mabuti naman at hindi mo pinapangatawanan ang desisyon mong hindi magpakasal kay Nigel, iha. May galak sa tinig nito na magsalita. Napag-isip-isip ko pong huwag nang gawing issue ang pangyayari, tiya. Para lang po sa katatahimik ng lahat. Matabang niyang sinabi. Hinahangad ko ang kaligayahan yung dalawa, Agatha. Natitiyak kong magiging mabuting asawa si Nigel sa'yo. Isang simpleng kasalan ang ginanap sa hardin ng Bila. Kung titingnan ay higit pa ang kakit-akit si Lorena kaysa sa kanya na isang simpleng wedding dress ang suot at sa halip na belo ay isang magandang lace cover hat ang suot ni Agatha. May net na nakatabing sa kalahati ng kanyang mukha. Kung hindi lang sa nararamdaman niya ay magugustuhan na niya ang outfit niya. Para siyang isang modelo sa isang magazine. Isang kaibigan ni Nigel, si Gary, ang tumayong best man. I pronounce you man and wife. Ang tinig ng nagkasal na tila ikinagising ni Agatha mula sa isang mahabang pagkatulog. Ni hindi niya narinig ang mga sinabi nito. Ni hindi rin niya natatandaan kung binigkas nga ba niya ang marriage vows nila o hindi. You may kiss the bride. Marahan siyang napahugot ng paghinga nang itaas ni Nigel ang mukha niya at hawiin nito ang puting net na nakatabing sa mukha niya. Pagkatapos ay dinampaan siya nito ng halik sa mga labi. Obligado ang halik na ginawad nito sa kanya. Pumalakpak ang mga taong nakapaligid sa kanila na wala pa yatang 10. Si Lorena ay lumapit sa groom at sa halip na pakikipagkamaya ay isang mariing halik sa mga labi ang ibinigay nito kay Nigel. Congratulations, darling, wika nito. At pagkatapos ay binalingan si Agatha. Ngumiti ito sa kanya. Congrats sa'yo, napakalaki mo. Dahil hindi ilang babae ang nagtakang masilo ang asawa mo. Kung hindi lang dahil sa erotikong halik na iginawad ni Lorraine sa asawa, ay iisipin niyang may warmth sa ginawa nitong pagbati at pagngiti sa kanya. Allow din ba akong humalik sa bride kung paano hinalikan ng maid of honor ang groom? Nakangiting sabi ni Gary. Ano ka ba? Wala yun. Matamis na ngumiti si Agatha sa best man. Inilapit niya dito ang pisngi para mahalikan ng lalaki. Gusto niyang gantihan ang ginawa ni Lorraine sa asawa. Subalit nang matapos ang banayad na halik ni Gary at maangat siya ng paningin, ay malayo na sa tabi nila si Nigel at Lorena. Naroon ang mga ito sa isang sulok ng hardin at masinsinang nag-uusap. Natitiyak niyang wala siyang pag-ibig kay Nigel at hindi siya nagseselos. Pero nagagalit siya dahil asawa na niya ito. At pakiramdam niya ay napaka-possessive niya. Pero sinikap niyang kontrolin ang sariling emosyon at nakangiting hinarap ang mga biyanan. Mauuna na kaming bumalik ng lunsod sa inyo ni Nigel, iha, si Anastasio. May aayusin pa akong papeles sa lunsod bago kami umalis pabalik sa Canada sa Makalawa. Babalik na po kayo ng lunsod ngayon? Si Juanita ang sumagot. Nasa honeymoon ka, Agatha. Alangan naman nandito kami ni Anastasio. Anyway,
Nangako si Nigel na sa isang buwan ay pupunta kayo ng Canada. Hihintayin namin kayo roon ha. At ipangako mong may babalita mo na sa akin na magkakaapo na ako. Pinamulahan ng mukha si Agatha. Natawa naman si Anastasio. Kita mo na, Juanita. Sino ang may sabing hindi nagbablush ang mga babae ngayon? Ang manugang mo lamang, Anastasio. At natutuwa ako dahil sa wakas ay magkakasawa na yung anak mo na hindi ko malaman kung kani-kaninong babaeng nasasabit ang pangalan. Sinulya pa nito ang anak na nakikipag-usap kay Lorena. Ang akala ko pa nga noon ay sila ni Lorena magkakatuluyan. Wala sa loob nitong sinabi. Pagkatapos ay binalingan si Agatha. Pero tulad na nga na nasabi namin sa iyo, Iha, si Lorraine ay parang pamilya na namin at magkababata ang dalawang iyan. Isang tangulang ang isinagot ng dalaga. Pagkatapos ng reception ay isinabay ng dalawang matanda ang tiyahin niya pabalik ng lungsod. Agatha, okay lang ba kung ihahatid ko si Lorraine pa uwi sa kanila? Tanong ni Nigel na nilalapitan siyang pinapanood ang pagbaba ng sasakyan ng mga biyanan sa paikot na driveway. Bakit hindi na lang siya sumabay kay Gary? Tuloy-tuloy niyang sinabi sa formal na paraan. Nakita niya ang amusement sa mga mata ng asawa at lalo siyang nainis. Para siyang nagseselos na asawa. Of course naman. Sige, ihatid mo siya. Pagbawi niya. Wala kasing sasakyan si Gary, Agatha, at nasa talyer. Sumabay lang siya sa dalawang sponsor natin at doon sasabay uli. At kasabay na rin ang nagkasal sa atin kaya hindi nakakasya doon si Lorena. Paliwanag ni Nigel. Okay lang, Nigel. Walang emosyon niyang sagot. Kasabay ng paglakad papasok sa bahay. Nakahiga na siya nang marinig ang pagpasok ng kotse ng asawa sa driveway. Bumangon ang kaba sa dibdib ni Agatha. Saan matutulog si Nigel? Ano ang gagawin niya kung sakaling piliin ng asawang sa silid niya matulog? Bago pa niya nasagot ang mga katanungan sa isip niya, ay bumukas na ang pinto at pumasok ang asawa. Mabilis siyang bumangon. Huwag mo sabihin dito ka matutulog. Hindi sumagot si Nigel at tiningnan lang siya. Walang anuman nag-alis ng tambit ng lalaki at pumasok ng banyo. Sa lagaslas ng tubig ay alam niyang naliligo ito. Tuluyan ng tumayo si Agatha. Kung lalabas siya, ay aling silid naman ang gagamitin niya. At hindi ba siya susundan ni Nigel doon? Halos sumabog na ang dibdib niya sa matinding kaba at palakad-lakad siya sa silid. Nagulat pa siya nang bahagyang bumukas ang pinto ng banyo. Isang tuwalya ang nakapulupot sa ibabang katawan ni Nigel at isa pang ipinapahid nito sa basang buhok. Hinagod din ito ng tingin ang pantulog niya. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Talaga bang iisipin mo na hindi ako ma-attract sa'yo kapag ganyan ang suot mo? Bakit, babe? Huhubarin ko rin yan. Wika nito habang patuloy ang pupupunas ng buhok. Pwede ba, Nigel? Huwag mo nga akong tawagin ganyan. At saka manlalaban ako kapag... Sinabi mo na iyan noon, Agatha. Matabang na putol nito sa sinabi niya, kasabay ng pagkawala ng ngiti sa mga labi. May humahaliling ibang emosyon sa mga mata nito. Inihagis nito ang basang tuwalya at humakbang papalapit sa kanya. Nagpanik si Agatha. Nakikita niya ang desire sa mga mata ng asawa. Humakbang siya palihis at takmang tatakbuhin ang pinto, subalit mabilis siyang nahawakan sa braso ni Nigel at marahas na hinatak payakap. Saan sa palagay mo ikaw pupunta, ha? Ikinulong nito ng mahigpit ang asawa sa dibdib. Nigel, ano ba? Bitawan mo nga ako.
at nagpumiglas ng husto si Agatha. Ang kanyang katawan ay kumikiskis sa katawan nito. Naramdaman din niya ang matigas na parte ng katawan nito sa kanyang tiyan. Pinilit niyang alisin sa isip ang kakaibang damdaming nagpupumilit na sumiksik roon at kailangan niyang labanan iyon. Pwede ba, Agatha? Tumigil ka nga. Ni hindi nito iniinda ang mga panglalakas niya upang makawala. Pati na rin ang pagsuntok niya sa matitipunong dibdib nito. Samantalang siya ay abot-abot ang hingal sa pagpumiglas. Hindi ko kayang isipin na pinabababa mo ang sarili mo sa pagiging rapist, Nigel. Ganyan na bang tingin mo sa mga babae? At kahit asawa mo ay gusto mong gamitin ng dahas? Naniningkit ang mga mata ni Nigel sa sinabi niya. Tila bakal ang mga braso nito sa katawan niya. At sa pakiramdam niya ay nababali na ang mga buto niya. Ilang oras kayo magkasama ni Lorraine? Pinagsawa mo dapat ang sarili mo sa kanya nang hindi ako ang nagseselos ka kay Lorraine? Putol nito sa sinabi niya. Banayad lang ang tono nito pero naroon ang galit sa ilalim ng tinig. Wala akong pakialam kahit na sino pang babaeng kasama mo. Pwede ba bitawan mo nga ako? At muli nagpilit siyang kumawala. Nang hindi niya magawang kilusin ang mga braso, ay tinangka niyang tuhurin ang asawa. Subalit nakahanda ito at madaling naiwas ang sarili. Napangisi lang si Nigel na muling niyakap ng mahigpit ang asawa sa paraang hindi ito makakilos at pagkatapos ay mariing siniil ng halik. Sadyang marahas na hinahagkan siya at walang pakialam kung nakadarama siya ng sakit. Nakulong sa lalamunan ni Agatha ang pagdaing sa sakit. Huminto siya sa pagpalaga dahil habang ginagawa niya iyon ay dumidiin ang halik ni Nigel at totoong nasaktan na siya. Pero hindi huminto sa paghalik si Nigel. Binago lang nito ang paraan ng paghalik sa kanya. Kung kanina ay mas masakit, ngayon ay konting sakit lamang. Pero sa paraang paghalik nito ay pinipilit lang siya. Mahigpit na hinila ni Nigel ang buhok niya patalikod at napasingap siya nang maramdamang may sakit iyon. Sinamantala ni Nigel iyon at mas lalo pang diniin ang katawan nito sa katawan niya. Pinakawalan nito ang mga braso niya at ang mga kamay nito ay nagsimulang gumalaw sa katawan niya. Pangaakit ang ginagawa nito sa kanya kaya napasingap siya. Nang maramdaman niya ang kamay nito sa ibabang parte ng katawan niya ay mariin siyang napapikit. Sukat doon ay iniwan ni Nigel ang mga labi niya at hinagod ang tingin ng mukha ni Agatha. Mas okay, Agatha, kung susundin mo na lang ang katawan mo. Nagnit-ngit ang kanyang kalooban sa kanyang narinig at nang magsasalita sana siya ay isang iglap na muling inangkin nito ang mga labi niya. Hinalikan si Agatha ni Nigel ng napakariin at muling huminto sa pagpapalag si Agatha. Muli rin ay nagbago ang paraan ng paghalik ng asawa. Ang mga dila nito ay naglalaro doon. Paulit-ulit itong sinakop ang kanyang labi na para bang hinihikayat nito na tugunin ang ginagawa nito. At unti-unti nagwaglit sa isip ni Agatha ang pagnanais na tanggihan ng asawa sa lahat ng paraang alam niya. Ni hindi niya namalayang naiangat na siya nito mula sa sahig. At nang buhatin siya nito patungo sa kama at nang alisin ni Nigel ang tuwalya nakabalo sa ibabang bahagi ng katawan nito ay muling bumalik sa katinoan ang isip niya. Please, Nigel, ayoko. Please, ayoko. Nakikiusap ang tindig niya. Wala siyang laban sa lakas nito at lalong wala siyang laban sa sensual na pananalakay nito sa katawan niya. Mamaya mo sabihin sa akin yan, baby. Tugon nito sa mahinang paghinga. Ni hindi niya napuna ang banta sa likod ng tinig nito. Isa-isa nitong hinubad sa katawan niya ang suot niyang panjama.
at muli ay sinikap niyang manlaban, subalit lalo nang hindi siya makakilos. Maya-maya ay nakadaga na ito sa kanyang katawan. Pagkatapos ay yumuko ito. Hinalikan siya ng marin ulit na hindi alam na pakibagayan ni Agatha. Pabago-bago ang halik ni Nigella. Minsan ay banayad, minsan ay mariin. Haba ang mga kamay nito ay lumalaro sa katawan niya. Ginagalugad nito ang bawat parte na katawan niya na para bang tinatandaan para hindi makalimutan. Maya-maya ay bumaba ang labi nito sa katawan niya. Sinakop ng labi nito ang kabilang parte habang ang kabila naman ay sakop-sakop na kamay nito. Hindi mapigilan ni Agatha ang magpakawala ng marahang pagsinghap. Hindi niya magawang manatiling huwag kumilos. Ang mga kamay niyang nanlalaban ay wala sa loob na hinaplos ang buhok ng asawa. Agatha, bulong ni Nigella habang hinahalikan siya. Maya-maya ay bumaba ang labi nito sa may tiyan niya hanggang doon. Subalit ang kaunting pride na natitira sa kanya ay biglang nawala. Biglang nawala nang pumosisyon ito sa harap niya. It's okay baby, akong bahala sa'yo. Marahas nitong bulong. Sa pagkakasabi niyon ay tuluyang inalis ang walang silbi niyang pagbalaga. Napakapit si Agatha sa braso ng lalaki nang dahan-dahan itong gumalawa. Naramdaman niya ang kakaibang sensasyon na dulot niyon. At hindi gustong paniwalaan ni Agatha ang sariling katawan. Nalulunod siya sa matinding sensasyon. Iba ang nararamdaman niya ngayon kaysa nung una siyang angkinin ni Nigella. Nagkusa ang katawan niya nang gumalaw iyon habang sinasabayan ang paggalaw ng lalaki. At nang sa inaakala niyang hindi na siya humihinga, huminto si Nigella. Napamulat ang kanyang mga mata at sinalubong niya ang naghahamong mga mata ng asawa. Bakit? Tanong niya. Sabihin mo sa akin ngayon, gusto mo ba? Marahas na tong utos. Naman Nigella. Napapikit si Agatha. Bakit ganito si Nigella kung kailan naman nasa kalagitnaan sila? At nang muli niyang tingnan ito, ay naroon ang determinasyon sa mga mata nito. Hindi mo magagawa itong Nigella. Yes, magagawa ko. At gagawin ko yun baby. Sabi nito. Nigel, please. Gusto kita. Gusto ko ang ginagawa natin. At pagbabayaran mo to. Isinigaw niya sa matinding kahihiyan, galit at passion ang kanyang nararamdaman. Marahang tumawa si Nigella at nagsimula ulit gumalaw. Sa una ay dahan-dahan, pabilis ng pabilis hanggang sa maging wild iyon. Sa pakiramdam ni Agatha ay umikot ang paligid at sumabog ang liwanag ng araw sa buong silid. Iyon lang ang hinihintay niya. At sa huling pagkakataon ay gumalaw uli ito. Napakabilis at napakapusok. At maya-maya ay naibulong na lang nito ang pangalan niya. Ibinagsak nito ang katawan sa kanya at nanatili roon. At hanggang sa unti-unting bumalik na sa normal ang paghinga nilang dalawa. Hinilikan muna siya nito bago ito tumayo. Hindi ko gustong gawin sa iyo to, Agatha. Wika nito sa tonong tila humihingi ng pamanhin. Pero hindi sa lahat ng oras ay kaya kong tanggapin ang mga insulto mo. Naisip ko na hindi ko deserve yun. Hindi niya magawang salubungin ang tingin nito. Idinapa niya ang sarili at pinipigilan na maluha. Narinig niya ang buntong hininga ni Nigella bago ito pumasok ng banyo. Galit siya sa lalaki. Galit din siya sa sarili. Hindi siya makapaniwalang sa kabila ng galit niya kay Nigella
ay magawa nitong pukawin ang ganong uri ng pangailangan mula sa kanya. Pakiramdam niya ay napakababa niyang babae at napahiya siya ng gusto. Hindi niya kayang kung susunod na pagkakataong ang kinunsiya ng asawa ay ganun uli ang mangyayari. Pero lalong hindi niya magawang ibigay ang sarili ng kusa nang hindi tumatanggi at labanan ito. Pagod na siya at hindi na niya namalayan na nakatulugan na niya ang pag-iisip.